Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Lumakad si Allison papasok sa bahay dahil hindi niya gustong makita ang panunumbat sa mga mata ni Joaquin. Ang totoo ay nagsiselos siya kay Nancy dahil naging mabuti ito kay Joaquin at kay Alexa. Gusto na lang niyang lumayo sa lugar na iyon upang palayain si Joaquin. She doesn't deserve such a pure love dahil ang alam lang niya ay saktan ito. Muli siyang hinila ni Joaquin at isinandal sa dingding sa pagkabigla niya. Inilapit nito ang mukha at ramdam niya ang marahas nitong paghinga. Kahit ang isang kamay nito ay mahigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Nakikita rin sa mga mata nito ang matinding galit. Gusto mo talagang magpakasal ako sa iba ha? Bukas na bukas din ay pupuntahan ko si Nancy Allison. Iaalay ko ang pangalan ko na ilang beses mong tinanggihan. At ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na mawala sa iyo ang taong mahal mo. Joaquin, tapos na ang kabaliwan ko sa iyo, Allison. Gusto mo sa ibang lalaki? Go! Pero, sasabihin ko sa iyo, wala nang magmamahal sa iyo katulad ng pagmamahal ko. Pumasok ito sa silid at sumunod siya. Nakita niyang kumuha ito ng isang bag at naglagay ng ilang gamit doon. Naninikip naman ang dibdib niya sa sakit, sa kaalamang tuluyan na siya nitong sinukuan. No, hindi siya nito pwedeng pakawalan. I'm sorry. Hindi siya tiningnan ni Joaquin at tuloy-tuloy lang ito sa ginagawa nito. Saan ka pupunta? Hindi ito sumagot bagkus ay tinungo nito ang pintuan pero humarang siya. I said I'm sorry. Anong silbi ng sorry mo kung makikipagbalikan ka sa lalaki mo? Sarkastiko nitong wika sa kanya. Puno na ng luha ang mukha niya pero wala nang pakialam si Joaquin. I can take it back. Ganoon na lang yun sa'yo? Damdamin ng mga taong nagmamahal sa'yo ang pinag-uusapan dito, Allison. Ako ang mahal mo, pero lagi kitang nasasaktan. Well, Nancy was always there for you to make you happy. Kailan ko bang ipagpasalamat yun sa'yo? Thank you. Thank you for making my life miserable. Tinapik siya nito para makadaan ito pero buong puwersa niya itong itinulak. Hindi siya umalis sa pagkakatayo sa pintuan at hindi siya aalis doon kahit anong mangyari. Ano pa ba ang gusto mo, Allison? Umupo ito sa upuan sa may tokador at pabagsak na ibinaba ang dalang bag. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Paano niya aaminin ang damdamin ngayong galit na ito sa kanya at nakikita niya iyon sa mga mata nito. Na ito na ngayon ang sumuko at pinapalaya na siya. Lumapit siya at tumayo sa tapat nito. Tumingala si Joaquin sa kanya, habang seryoso pa rin ang mukha nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha at nakitang napalunok ito sa pagkakatitig sa kanya. Lakas loob niyang inilapat ang mga labi sa labi nito at sinimulang halikan. Sa unay hindi ito tumutugon. Nang ikawit niya ang braso sa leeg nito, ay sa kanya binuhat at pinaupo sa hita nito. Naging mapusok na ang pagganti nito ng halik niya. Makalipas lamang ang ilang sandali, itinaas niya ang t-shirt nito para hubarin. Saka pinaglandas ang mga kamay sa dibdib nito. Naglabas ito ng marahan na paghinga nang bumaba ang halik niya sa leeg nito. Mabilis naman nitong tinanggal ang blouse niya at binuhat at inhiga siya sa kama. Hindi ka mananalo sa akin, Allison. Bulong nito sa tainga niya habang pinaglalakbay ang kamay nito sa dibdib niya. Gusto niyang sabihing ipinapaubaya na nito kay Joaquin ang lahat ng pagpapasya para sa kanilang dalawa. Na isinusuko niya na ang puso niya rito at hindi na siya gagawa ng ikakasakit ng kalooban nito. Pero inangkin muli ni Joaquin ang labi niya. Naramdaman niyang ibinaba nito ang pajama niya at bumaba rin ang halik nito hanggang sa pagitan ng mga hita niya. Napapikit na lang siya at tinanggap ang sensasyong idinudulot nito. Sa tingin mo ba,
Kaya kang mahalin ng Drake na iyon katulad ng pagmamahal ko. Hinawakan nito ang buhok niya at hinila sa likod. He was mad at her. Alam niyang pinaparusahan siya nito. Dahil kahit ang pag-angkin nito sa kanya ay mas marahas. Mariin siyang hinalikan at madiin din nitong minamasahe ang dibdib niya. Sa kabila ng pagiging marahas nito, ay nagdudulot pa rin iyon ng kakaibang damdamin at tinatanggap niya ang bawat parusang ibinibigay nito. Namnamin mo kung paano kita angkinin at paligayahin, Allison. Muli nitong wika habang patuloy siyang inaangkin nito. Iniyakap niya ang mga braso sa likod nito. Pero agad din itong inalis ng katalik. Kinakain ng sensasyon ang buong sistema niya. Pero si Joaquin ay ginagawa lang ang lahat ng iyon para sa isang bagay. Gusto nitong patunayan na ito lang ang nagsisindi ng apoy sa katawan niya. Na hindi niya kaya ang mga pagtugon ng ganoon para kay Drake o kung sino mang lalaki. Nang matapos ang pagtatalik ay kumuha ng tuwalya si Joaquin sa cabinet at ipinulupot sa baywang nito. Tumayo ito sa may bintana at tumanaw sa kawalan. Dati-rati ay niyayakap siya nito hanggang sabay silang makatulog muling kaya naman nagsikip ang dibdib niya. Maaga akong aalis bukas at maghapon ako magiging abala. Walang emosyong wika nito. Kung makikipag-usap ka sa lalaki mo, huwag na huwag mong ipaparinig iyon kay Alexa. Kakausapin ko naman si Drake ay para putulin kung ano man ang naging pag-uusap namin kahapon. Paliwanag naman niya rito. Wala namang naging emosyon si Joaquin sa kanya. Hindi ka pa ba matutulog? Sunod niyang tanong nang hindi pa rin ito umaalis sa bintana. Sa iba ba ako matutulog? Tipid nitong sagot sa kanya. Tuluyan nang nalaglag ang luha niya ng ganoong pagtrato nito sa kanya. Alam niyang binubuksan niyang muli ang sugat na pinaghilom na ni Joaquin. Narinig niyang tumunog ang telepono nito na nasa bag na nito. Nang sagutin nito ni Joaquin ay nahimigan niyang si Nancy ang tumatawag. Nang bumaba si Joaquin, dala ang bag na inimpake nito kanina, ay itinuloy niya ang pag-iyak. Hindi niya alam kung anong oras na siya nakatulog. Pagising niya ng alas 5 ay wala na ito sa sofa at wala na rin ang sasakyan nito sa garahe. Wala siyang idea kung saan ito nagpunta. Umakyat siya sa silid at tumabi kay Alexa. Iniyakan niyang muli ang sakit na naipon sa kanyang dibdib. Alas 8 na siya gumising at naghanda ng almusal nila ng anak. Hindi pa man siya nakakatapos magluto ay may dumating na sasakyan at pumarada sa harapan ng bahay ni Joaquin. Nang bumaba ang lalaki ay galit ang nasa mukha nito. Wala siyang nagawa kung hindi ang harapin ito dahil wala namang ibang tao sa bahay na iyon ngayon. Nasaan si Joaquin? Pagalit na tanong ng ama ni Nancy sa kanya. Maaga pong umalis. Sagot naman niya dito. Anong kailangan mo sa kanya? Sinasabi ko na nga ba? Nag-alsabalutan si Nancy at alam kong kasama niya si Joaquin ngayon. I want to know where is my daughter is. Galit na wika nito. Pinanlalamigan naman siya ng katawan sa kaalamang. Umalis si Joaquin kasama si Nancy. Natawagan mo na ba ang anak ninyo? Nakapatay ang cellphone niya. Ganoon din si Joaquin. Who are you by the way? Ngayon lang kita nakita dito. Kumunot ang noo nito na naghihintay ng sagot niya. Ako po ang mami ni Alexa. Mahina niyang sagot. Tumaas baba naman ang tingin sa kanya na matandang lalaki. Kaya ba ayaw pakasalan ni Joaquin ang anak ko? Dahil bukod kay Nancy ay nandyan ka? Are you married with Joaquin? Marahan siyang napailing. Isang nakakauyam na ngiti naman ang ibinigay ng matandang lalaki. Hindi ko maintindihan sa inyong mga kabataan kung bakit kayo pumapayag na hindi pakasalan ng lalaki. Sisiguraduhin kong pakakasalan ni Joaquin ang anak ko. Hindi ko hahayaang matulad siya sa'yo. Tumalikod ito at muling sumakay sa kotse nito. Babalikan ko si Joaquin dito. Hindi niya pwedeng ilayo si Nancy sa amin. Muling wika nito bago pinaharurot ang sasakyan papalayo. Nang hindi na niya matanaw ang sasakyan ay napaupo siya sa veranda. Magkasama si Nancy at Joaquin ngayon. Naiwala na niya ang lalaking minamahal nang hindi siya lumalaban. Tuloy-tuloy na umagos ang luha niya.
Gusto niyang lumayo doon at umiyak ng umiyak. Pero walang makakasama si Alexa. Wala siyang magawa kung hindi ang tanggapin na lang ang sakit na siya rin ang may kagagawan. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na mawala ang taong mahal mo. Tila paulit-ulit iyon sa pandinig niya. Sa mahabang sandali ay umiyak na lang siya ng umiyak. Mami? Pupungas-pungas pa ang anak na lumapit sa kanya sa veranda. Why are you crying? Just a little headache, anak. Hindi pa pala naluto yung hotdog. Tumayo siya at inakay ang anak sa kusina. Nang matapos na sa pagluluto ay hinayinan niya ang anak at nagsimula na itong kumain mag-isa. Siya na may kape lang ang hinigop dahil wala siyang ganang kumain. Where's Daddy, Mommy? Tanong nito na hindi niya alam kung paano sasagutin. Kasama niya si Nancy. Sagot naman niya sa anak. Mama Nancy? Namilog naman ang mata ng bata pagkarinig sa pangalan ni Nancy. Yes, your Mama Nancy. Tila bumara sa lalamunan niya ang sinabi. Kahit sa puso ng anak ay may espesyal na puwang si Nancy. Sayang hindi tayo sumama. Tila naman nalungkot ito sa sinabi. Maglalaro tayo maghapon. Gusto mo ba yon? Yes, Mommy. Then we will eat chocolate cake. Tuwang-tuwa ang anak niya sa sinabi niya dito. Pagkatapos kumain ay tinawagan niya si Drake at humingi dito ng paumanhin na hindi siya makakabalik sa susunod na linggo. Humingi rin siya ng tawad na binigyan pa niya ito ng pag-asa na magkakabalikan sila. Halos 15 minutos na si Joaquin sa parking lot ng Valiente Corporation pero hindi niya pa rin gustong bumaba roon. Kahapon ay desidido na siya sa gagawin pero ngayon ay kinakain siya ng takot. Huminga siya ng malalim sa kamabigat ang paa na lumabas sa kotse. It's now or never. Pagdating niya sa receptionist ay naghintay pa siya na matagal sa waiting area. Nasa meeting pa daw si Lucas Valiente at hindi gustong magpaabala. Wala rin siyang appointment kaya naman kailangan niya maghintay. Nang tinawag siya ng receptionist at tinungo niya ang elevator, nasa conference daw ito at doon na lang siya pinatuloy. Habang papalapit siya sa conference room, ay nanginginig at nanginginig ang tuhod niya. Kahit ang lalamunan niya ay tila natutuyuan pa. Kumatok siya sa conference room bago ito binuksan at gusto niyang lumubog sa kahiyan sa nadatnan. Naroon ang mami at daddy ni Allison, ang kapatid nitong si James at ang kasintahan nito at ang uncle nito. Hindi niya inaasahan na buong angkanyata ng mga Valiente ang kakaharapin niya, gayon si Lucas Valiente lang naman ang binabalak niyang makausap. Magandang araw, ma'am, sir. Bati niya sa kabahagyang nagyuko ng ulo. May ilang tumango sa kanya, may ilan din naman nakatitig lang. Bakit ka naririto, Joaquin? At nasaan si Allison at ang apo ko? Sunod-sunod na tanong ni Lucas sa kanya. Iniwan ko muna sila sa San Fabian. Pumunta ho ako dito para formal na hingin ang kamay ng anak nyo. Sagot niya rito, na natili lang siyang nakatayo malapit sa pintuan, habang ang lahat ng pares ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Nakakatawa na ngayon mo lang naisipan na kausapin kami tungkol sa paghingi sa kamay ng anak ko. Hindi ko alam na may pagtingin ka sa anak ko noon pa man. Inilihim mong lahat sa amin yon, gayong maayos ka naming pinatuloy sa pamamahay namin. Patawarin niyo ako, sir. Noong mga panahong iyon ay natakot si Allison na aminin sa inyo ang lahat. At natakot naman ako na lumayo sa akin ang anak niyo kapag ako pa ang nagpilit na ipaalam ang lahat. But believe me, ilang beses kong inalok ng kasal ang anak niyo para panagutan siya. Pero lahat ng iyon ay tinanggihan niya. Alam mo bang dapat na kasuhan ka namin dahil sa pagbubuntis mo kay Allison sa murang edad? Hindi ko alam kung paanong nakaligtas sa amin ang lahat ng ito, Joaquin. Pagalit na wika naman ni Lucas. I trusted you. Nagyuko siya ng ulo para tanggapin ang lahat-lahat na masasakit na salita. Pero tanging si Lucas lamang ang nagsalita sa kanya na tila ito ang representative ng lahat. Lumipas na ang ilang taon. Bakit mo hinihingi ang kamay ni Allison sa amin ngayon?
Tanong naman ni Lucas Valiente. You should ask Allison instead. Hindi ba't nasa inyo siya? Because despite the fact that I believe Allison loves me, nakipagbalikan pa rin siya sa ex-boyfriend niyang si Drake. Isang sarkastikong ngiti naman ang pinakawala ni James na natuon dito ang mga mata niya. If Allison refused to marry you, then set her free. I won't. Mabilis naman niyang sagot dito. Tila baliwara rin sa mga ito ang alok niyang kasal kay Allison. Gusto kong itama ang lahat at maayos ang pamilya ko. I waited almost 5 years for Allison to come to her senses and accept my proposal. Lumalaki na si Alexa at gusto kong buo ang pamilyang kagigis na niya. Walang nakapagsalita ng ilang sandali matapos ang sinabi niya. Lahat ay sinusukat ang mga bagay-bagay. Muling dumilim naman ang mukha ni Lucas sa sumunod niyang sinabi. Kung sakaling mabuntis muli si Allison sa pangalawang anak namin, ay gusto kong kasal na kami. But your daughter was too arrogant and too proud to admit her feelings for me. Kaya hinihiling ko sa inyo ang kooperasyon para tuluyang maging maayos na ang pamilya namin. Kakausapin ko ang anak ko bago ako makipag-argumento sa iyo. Wika pa rin ni Lucas Valiente na tila siya ang partner sa negosyo. Wala hong idea si Allison na kinakausap ko kayo ngayon. Gusto ko hong matanggap niyo ako at ang anak namin para pumayag siyang makasal kami. Ikakasal ang isa naming anak sa susunod na buwan. Kaya't sa susunod na taon pa kayo pwedeng magpakasal. Kung sakali mang pumayag siya. Tila pagtanggap naman ni Lucas Valiente sa suhestyon niya. Ipapakausap ko sa iyo ang wedding coordinator ng kaibigan namin. Wika nito. Ipagpaumanhin niyo po, Mr. Valiente. Kaya ko naman bigyan ng kasal ang anak ninyo. Ng ingranding kasal. Hindi ko man mapapantayan ang yaman niyo. May negosyo ako't sariling ipon para maayos kong mabuhay ang mag-ina ko. Buong paghanga naman siyang tinitigan ng ina ni Allison. Si Lucas Valiente naman ay nanatiling seryoso lang. Hindi ako papayag na sa San Fabian manirahan si Allison Joaquin. May posisyon siya sa kumpanya at isa siya sa inaasahan kong mamamahala ng ilang bagay dito kapag nagretero ako. Pero kung magiging asawa ko na siya, kailangan niyang piliin kami. Kung ganon, bakit kailangan ka naming tulungan? Matigas naman na wika ni Lucas Valiente. Napagtanto namin na pumupunta siya sa inyo buwan-buwan sa loob ng 4 na taon. Pwede niyang ituloy na lang ang ganoong setup dahil tumanggi naman kamo siyang magpakasal sa iyo. Nanlumo siya sa itinatakbo ng pag-uusap nila ni Lucas. Hindi niya makuha ang approval ng mga ito sa relasyon nila ni Allison dahil baka isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi maibigay ng tuluyan ni Allison ang puso nito sa kanya. Madali din naming makukuha ang kustodiya ng apo namin sa iyo at tuluyan siyang ilayo at dito na sa amin patirahin kasama si Allison. Mataktik pang wika ni Lucas. Napalunok siya sa tila pagsukol sa kanya nito para mapasunod siya. Ano ho ang kailangan kong gawin para matanggap niyo ako bilang asawa ng anak niyo? Lumunok siyang bahagya dahil sa nanunuyong lalamunan. Inaasahan niya na ang ganito pero gustong tumutol ng pride niya. Madali lang ang kondisyon na hihingin ko sa iyo, Joaquin. Pag pumayag kay, makukuha mo ang suporta namin at sisiguraduhin kong makakasal ka sa anak ko sa susunod na taon. Ano hong kondisyon? Na dito kayo titira at magtatrabaho ka sa Valiente Airlines bilang isa sa mga top executive ng kumpanya. Matagal siya napatitig sa kausap habang nagsisimulang magrevolusyon ang dibdib niya. Pero tulad lagi niyang sinasabi, gagawin niya ang lahat, mabuo lang sila bilang isang pamilya ni Allison at Alexa. Pumapayag na ho ako. 9:00 ng gabi nang wala pa ring balita si Allison kung nasaan si Joaquin at kung uuwi ba ito. Hindi nito kinukumusta ang anak. Alam niyang kahit kasama nito si Nancy,
ay hindi nito hahayaang hindi makita ang anak, kaya't alam niyang dadating ito. Nakatulog na si Alexa dahil sa pagod sa paglalaro, pero siya na may ay hindi dalawin ng antok. Sa tuwing bumabalik sa isip niya ang naging pagtatalo nila ni Joaquin kagabi, ay napapaluha pa rin siya. Napalitan na ng galit ang pagmamahal sa kanya nito. Pinunasan niya ang luha na muling bumabagsak na hindi maubos-ubos mula sa kanyang mga mata. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig nang matanaw ang tambak na maruming damit sa laundry room. Kinuha niya ang mga iyon at inilublob sa tubig. Gusto niyang ibuntun ang sama ng loob dito. 11:00 na ng gabi nang makabalik naman si Joaquin sa San Fabian. Ginawa niyang 4.5 oras lang ang biyahe mula sa Maynila para makarating siya dito bago maghating gabi. Nang pumasok siya sa bahay ay kumunot ang noo niya sa ingay na naririnig sa bandang kusina. Dahan-dahan siyang lumapit at naabutan si Allison na naglalaba ng mga damit nilang mag-anak. Naniningkit din ang mga mata niya na makitang habang naglalaba ay panay din ang pag-iyak nito. Tila hinahaplos ang dibdib niya sa awa na makitang hitsura ng babaeng minamahal. Kaysa manatili sa Valiente Airlines bilang isang amo, heto at inaalila ang sarili para pagsilbihan at makasama silang mag-ama. At marahil ang pag-iyak nito'y dahil sa mga nasabi niya kagabi. Inilapag niya ang susi ng kotse sa kitchen counter, saka lumapit kay Allison at mahigpit itong niyakap. Pinunasan niya ang pisngi ni Allison na lalong umiyak nang makita siya nito. "Bakit ka naglalaban ng ganitong oras?" Hindi ito nagsalita pero lalong lumakas ang hikbi nito. Niyakap niya ito ng mas mahigpit. Kinuha niya ang pantalong sinasabunan kanina nito mula sa kamay nito at inilapag sa washing machine. Muli niyang pinunasan ang mukha nito na puro luha. Nang hindi pa rin niya ito mapatahan, ay siniil na niya ito ng halik para tumigil ito sa pag-iyak.